What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BDO credit card statement of account. Kasi guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano bayaran yung BDO credit card bill natin. At saka ating iintindihin kung ano yung napapaloob sa BDO credit card statement of account. Bibigyang linaw natin kung ano yung ibig sabihin ng minimum amount due, total outstanding balance, at saka yung statement date. Then ano nga ba yung sinasabing interest rate per month. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at maraming salamat. So kapag may BDO credit card kayo guys, makaka-receive kayo ng email dun sa registered email ninyo nung nag-sign up kayo ng credit card nung nag-apply kayo, or kung initiated yung BDO credit card ninyo guys, makaka-receive kayo ng email doon sa kung ano yung email na nilagay nyo nung nag-apply kayo or nag-open ng savings account sa BDO. Kasi may time na nag-i-initiate si BDO guys ng credit card, kusa sila nabibigyan ng credit card. Yes, totoo yan. Hindi mo na kailangan mag-apply kasi bibigyan kanila. Tulad ng nangyari sa akin, binigyan ako ng credit card ni BDO. Kaya naman, ang sayo ko lang na binigyan nila ako ng credit card. Pinagkatiwalaan nila guys. Kaya naman, thank you so much BDO for that opportunity. So, kapag na-generate na yung statement of account ninyo guys, makaka-receive kayo ng email. As you can see, ayan, BDO is OA, Shopmore Mastercard. Kasi Shopmore Mastercard yung credit card na meron ako. Pero actually, kahit anong credit card na meron kayo guys, halos same lang din naman yung mangyayari. So, kahit yung meron kayong credit card is yung JCB, UnionPay, Amex, or yung American Express, or di kayo yung Visa, Mastercard, kasi sa akin is Mastercard. Kasi maraming klase yung credit card si BDO na meron sila. At iba't iba yung functions nila. At meron akong vlogs doon. Kung gusto niyo panoorin, hanapin niyo na lang guys sa channel ko kasi uploaded na siya. Kasi marami na akong nagawang vlogs. Then ayan, nakikita nyo, there, Mr. Attached is a copy of. Tapos pag binuksan nyo, ito yung makikita nyo sa email guys. BDO ESOA, Shopmore Mastercard, BDO Unibank. BDO credit cards, ayan, nakikita nyo, there, Mr. Attached is a copy of a latest electronic statement of account. ESOA, generated for your Shopmore Mastercard. Kasi Shopmore Mastercard yung meron ako. So kung GCB or Visa, ganun din yung lalabas dito. Visa Classic, ganyan. For your Visa Classic, kung Visa Classic. Then American Express, kung American Express. Since sa akin is Shopmore Mastercard, Shopmore Mastercard. For your own protection, the attached PDF file is password protected. Your default password is the last 6 digits of your credit card. To view the fees and charges, terms and conditions, and important reminders, please visit BDO websites and search card terms and fees. So, hindi nyo mabubuksan agad-agad yung pinadala nilang file kasi encrypted siya with 6 digits. Last 6 digits ng credit card ninyo. Yun yung magiging PIN ninyo guys. Yun yung default PIN or password kapag binuksan nyo siya. Kasi for protection daw yun. Dito nakalagay sa baba, thank you for using ESOA facility, ganyan. Then, hindi na siya importante. Then, next, move on tayo guys ngayon sa pinaka-statement of account na talaga natin. Kasi dinownload ko na, then inopen ko na gamit yung last 6 digits ng credit card na meron tayo. Last 6 digits number. Then nabuksan na natin guys, ito na nakikita na natin, December 2024, BDO Mr. Joseph. Ayan, yung address ko, kung ano yung naka-address doon. At saka guys, pwede kayo magpa-update ng address guys. If ever na naglipat kayo ng bahay, pa-update nyo nilang, tawag kayo sa customer service nila, which is yung 888, 48, then 40. Yun yung bago nilang hotline ngayon. Then credit cards, ayan, credit cards, statement of account, Shopmore Mastercard. Kasi nga Shopmore Mastercard, statement date. Ito na, nandito na tayo sa statement date. December 18, 2024. So kung kailan na-generate yung statement of account ninyo or yung SOA. Ito yung petsa kung saan nag-reflect or kung kailan consolidated yung expenses nyo during that month. So, ito yung nagastos natin kasi, di ba, may cut-off date na sinasabi. Parang, alam mo yun, statement date, December 18, 2024. Doon magbibilang ngayon kung kailan yung magiging due date ninyo, which is, nakalagay dito, talon muna tayo sa baba, payment due date, January 13, 2025. Yun yung kailangan yung bayaran, yung statement of account ninyo, yung balance, para hindi kayo magkaroon ng penalty. Kasi kapag hindi nyo binayaran, magkakaroon kayo ng penalty, of course. Ngayon, kung ayaw nyo magkaroon ng penalty charge, may nakalagay dito guys, minimum payment. So, minimum payment nyo guys is 883.24.
So, 883.24 para hindi kayo magka-penalty dyan, ha? Tapos, ngayon, pag binayaran nyo yan, may matitira pa rin sa outstanding balance ninyo kasi yung outstanding balance nyo, guys, is 7,436.33. Yun yung kailangan nyo ng bayaran ng buo para hindi kayo magka-interest rate per month, which is 3%. Yun yung magre-reflect doon ngayon, guys, sa statement of account ninyo sa next billing cycle, nakalagay doon, interest rate retail purchase. Parang ganun. Hindi ko siya na-experience kasi, guys, binabayaran ko ng buo yung statement of account ko. Kaya never ako naka-experience na magkaroon ng interest rate retail purchase. Parang ganun. 3% kasi yun, guys, sa natitira sa outstanding balance ninyo. Halimbawa, meron kayong 10,000 outstanding balance na natira kasi binayaran nyo lang yung minimum amount due. So, ibig sabihin, 10,000 times 3%. Magkano yun? 300 pesos yung ipapatong sa next billing cycle nyo. Kasi yung 10,000 tinubuan ng 3% dahil dito sa interest rate per month. So, klaro tayo dun, guys, ha? So, nakalagay dito, outstanding balance, yun yung kailangan yung bayaran ng buo para hindi kayo magka-penalty at magka-interest charge. Ngayon, kung hindi nyo kaya bayaran ng buo yung outstanding balance, merong minimum payment which is pinoprotektahan lang niya yung penalty. Pero hindi po kayo protected sa interest rate per month na 3%. So, kung magkano yung natira doon sa statement of account niyo times 3%, yung magiging resulta nun, maa-add doon sa next billing cycle. Kaya magugulat kayo, bakit may interest retail purchase? Parang ganun. Dahil yun na hindi nyo nabayaran ng buo yung outstanding balance. Lagi nyong tatandaan, yung outstanding balance yung babayaran ninyo, which is yung 7,436.33. So, take note, guys, if ever na tulad nito, 7,436.33, pag nagbayad kayo, gawin nyo ng 7,437 para sure. Kasi kahit may natirang cents dyan, guys, centavo, magkakaroon pa rin kayo ng interest. Totoo yan. Kaya naman, mahirap magpa-wave sa bangko. Tatawag kayo para magpa-wave. May process siya. Kaya naman, ang gawin nyo, bayaran nyo ng buo. Tulad nyan, 7,436.33. Gawin nyo ng 7,437 pag nagbayad kayo para sure. Ganon. Tapos nakikita nyo dito, card number. Yun yung card number kung ano yung credit card number ninyo. Tapos alam nyo naman siguro, di ba may credit card kayo, nandun yung credit card number. Then yung credit limit kung magkano, ayan nakikita nyo. Syempre, confidential, tinakpan ko. Tapos cash advance limit. So ano nga ba yung cash advance limit, guys? Ito yung parang savings yung dating. Pwede kayong mag-withdraw sa machine gamit yung cash advance limit ninyo. Kaso nga lang, bawat transactions dun, guys, is may 200 pesos na fee or charge. Kaya naman hindi siya advisable na gamitin yung cash advance limit ng credit cards ninyo kasi mataas talaga yung interest, guys. At yun yung magiging reason kung bakit malulubog kayo sa utang dahil sa interest na 3%. Right after ma-withdraw mo siya, may 200 pesos na charge. Tapos, next month, 3% yung ipapatong. Halimbawa, 10,300 yung ipapatong doon. Kaya naman, hindi ko ina-advise na mag-cash advance limit kayo. Pero kung gusto nyo talaga mag-cash advance limit, curious kayo kung paano, it requires 4-digit PIN, which is, it requires sinasabing cash advance PIN, which is nire-request siya sa bangko, din ipapadala sa inyong bahay sa address nyo via mail. Nakasobre yung darating sa inyo, which is wala ako kasi hindi naman ako nag-request. Pero ito try ko mag-request, guys. Then gagawan ko na lang ng content, if ever. So yun, pero hindi ko in-advise yung cash advance limit kasi mataas talaga yung interest. Then dito, move on na tayo, guys, sa baba. Di nandito, guys, nakalagay your account summary. Previous balance is 5,938.85. So kung magkano yung previous balance ko nung dati, nung November yon kasi December na to, guys, nakikita nyo. So yung November statement balance ko to, which is yung 5,938. Then purchases and advances, 7,436.48. Tapos yung finance charge, 0 kasi hindi naman ako nagbayad. Then fees and other debits, 0 kasi wala naman. Late charge, 0 kasi never naman ako na late. Payments, other credits, 5,939. Kasi ito yung binayad ko, guys, nung last statement of account ko. Kasi tulad ng sinabi ko, tulad nito, 5,938.85, binayaran ko siya ng 5,939 to make sure na bayad ko talaga siya. Tapos outstanding balance, 7,436.33, which is ito yung kailangan mong bayaran ngayong period of
credit card statement of account. Your credit card points summary. So sa points naman tayo, nandito nakalagay points balance is 7.79, points earned ngayong cycle to, points earned ngayon is 8.99. Then yung adjustment, 0 kasi wala akong adjustment. Points redeem kasi hindi naman ako nag-redeem, 0 siya. So total available points is 16.78. Ito na yung accrued points nung previous balance at saka nung ngayong statement of account. Ganun siya. Then ngayon, nandito naman tayo ngayon sa transaction details, guys. So, transaction details, nakalagay, sale date. Kung kailan kayo bumili, nandito lahat, nakalagay yan. Makikita nyo dyan yung transaction date. Post date, kung kailan pumasok yung, kailan nag-reflect. Siyempre, parang minsan, same date lang naman, real time na yung posting. Pero sa ibang credit card kasi, guys, may delayed na posting. Pero dito sa BDO, real time siya napapansin ko. Ito may mga delayed posting siya kasi kapag holiday kayo namili, may late posting siya. Yan nakikita nyo, 11:30, 12:01 na siya nag-reflect. Para may mga ganun eksena. Then, nandito na tayo sa transaction details. Previous statement balance is 5,938.35. So, sa yan, nakikita nyo, card number. Then, andyan yung mga transactions ko, guys. Actually, 2-page yan, guys. Yung transaction ko yan. Puro ako SM. Nakikita nyo naman. Supermarket, hypermarket, Tuan-Tuan, Greenwich, ganyan. Supermarket, Jollibee. Ganyan lang naman kasi nasa SM ako nag-work. So, puro SM yung mga transactions ko dyan. Ayan, nakikita kasi may installment cash ako, guys. Kung gusto nyo mapanood, nakikita nyo yan. Cash InstaPay, PP, CCC, Mandaluyong, PH, ganyan. 1108. Kasi may cash installment ako, guys. Kasi mura lang yung interest sa video. Kaya naman grinab ko siya. Kung gusto nyo mapanood, nasa vlog ko na rin. Nagawan ko na rin siya ng vlog. Kung gusto nyo panoorin kung paano mag-convert ng credit limit into cash sa BDO credit card. So, klaro tayo, guys, ha? Sa sinasabing statement date, card number, credit limit, cash advance limit, interest rate per month, minimum payment, outstanding balance. So, sana na-clear ko yun sa inyo. So, yun lang naman yung mga mahahalagang detalye, guys. So, nandito, kung gusto nyo magbayad, share credit card payment channels, video online banking, ganyan, nakikita nyo yan. Ito nga pala, guys, kasi sabi ko pala pag-uusapan din natin kung paano bayaran yung credit card bills natin. So, pwede nyo siyang bayaran, guys, sa GCash, sa video online banking. Mas maganda, guys, sa video online banking na kayo mismo magbayad, which is, kailangan nyo lang ng savings account ni BDO para walang charge at saka mabilis yung posting, guys. Like, nagbayad kayo ng umaga, kinagabihan, posted na agad. Mabilis lang yung posting kasi sa ibang payment channels, it requires 3 to 5 banking days bago mag-post, before maging posted yung payment ninyo. Kaya may delay siya. Kasi sa video online banking, which is may savings account kayo, like, buy kayo ng umaga, kinagabihan, posted na agad. Ito nagalagay, BDO branch and network bank branches. Then, automated teller machines, pwede kayo magbayad, BDO cash acceptance machine, auto-debit arrangement, kung gusto nyo magpa-auto-debit arrangement, pwede din. Para lagyan nyo lang ng funds yung savings account niyo, madi-debit na lang, hindi nyo na kailangan problemahin. Then, may mga codes sila dito when making credit card payments, please be reminded of the following. So, meron silang institution code, which is sa mga iba't ibang bansa na to. So, nandito lang naman tayo sa Pilipinas, gamitin nyo na lang yung online banking. Pag nagbayad kayo ng credit card bills nyo sa BDO, pwede rin C-Bank. Sa C-Bank kasi, guys, no service charge siya ngayon. Then, important reminders, paying less than the total amount due will increase the amount of interest and other charges you pay and the time it takes to repay your balance. Tulad na sinabi ko, kasi minimum amount due lang yung binayaran nyo, magkakaroon ng 3% interest sa remaining outstanding balance. Kaya, tatandaan nyo, guys, yung babayaran nyo dapat is yung outstanding balance para hindi kayo magka-interest next billing cycle. So, kung gusto nyo makita yung terms and conditions, guys, pwede kayo pumunta sa BDO website. Andun lahat ng terms and conditions. Basahin nyo na lang kasi matatagalan tayo. So, I think that's all for now. Thank you so much for watching. So, it's me again, Joseph Kate. Don't forget to subscribe for more videos. Bye-bye!